nakakita kami ng apartment sa San Pedro, Laguna. 4-door apartment. At yung huling pinto, bakante. Up and down na unit, 2,500 lang isang buwan noon at 1 month advance, 1 month deposit. May 2 kwarto. Sakto sa amin. Yung isa kay Nancy at yung isa naman sa aming dalawa ng pinsan kong si Florence na lumuwas din dito noon para maghanap ng trabaho. Kahit may kalumaan na at mukhang matagal nang di natitirhan, kinuha na namin yun dahil mura. Bago kami tuluyang lumipat, naglinis muna kami at nagpintura para magmukhang maliwanag. Pero sa unang araw pa nang, may kakaiba na akong napansin. Pag-akyat ko sa kwarto namin ni Florence, nakita ko mula sa bintana, sobrang lakas ng hangin. Yung mga dahon ng saging sa labas, parang may sariling galaw, umiindayog, sumasayaw, kahit hindi naman ganun kalakas ang hangin sa paligid. Tinawag ko sila. Nancy, Florence, hali kayo dito. Tingnan ninyo sa labas, oh. Parang may bagyo. Manghang-mangha din ang dalawa sa nakita. Sa tuwing dapit hapon, kapag padilim na, may naririnig kaming malakas na ungol ng matandang lalaki. At sa boses niya, parang malaking tao siya. At para bang may iniindang sakit. Parang naghihingalo. Sa una, binaliwala lang namin yun. Inisip namin na baka sa kalapit na pinto lang ng apartment yun na may sakit. Pero habang tumatagal kami doon, nagiging palaisipan na namin kasi parang palapit na ng palapit sa amin ang boses na iyon. At bakit tuwing tapit-hapan lang namin yung naririnig? Nagsimula na kami noon na matakot, kaya ang ginawa namin ng pinsan kong si Florence, doon na kami natutulog sa kwarto ni Nancy. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin din namin ang mga itim na langgam sa lamesa namin. Padami ng padami, na kahit nililinis naman namin palagi, nariyan pa rin pabalik-balik. Kahit ultimong manggang maasim, nilalanggam din. At tuwing umuuwi kami ng gabi, mga bandang 11:30, may tubig sa sahig. Minsan sa kusina, minsan sa hagdan. Mga 2 tabo siguro ang dami. Hindi namin alam kung saan nanggagaling ang tubig kasi hindi rin namin umuulan at wala rin kaming alagang hayop sa bahay. Ang pinsan kong si Florence, na siyang madalas naiiwan sa bahay, sabi niya, pakiramdam daw niya ay may kasama siyang iba sa apartment. Kaya sa takot, 4:00 pa lang ng hapon, kumakain na siya ng hapunan. Tapos, aakyat na at magkukulong na sa kwarto ni Nancy. Pagkatapos ng 1 buwan, nagdesisyon kami ni Nancy na umalis na. Tapusin na lang namin yung deposito. At doon, nagsimula ang mas matindi pang kababalaghan. Sunod-sunod ang pagpundi ng ilaw sa banyo. 3 beses kaming bumili at nagpalit, pero lagi itong napupundi. Hanggang sa, sabi ko, hayaan na lang. Aalis na din naman tayo. Isang araw, nagkasakit ako kaya hindi ako nakapaso. Sabi ko, baka okay lang na mahiga ako ngayon sa sarili kong kwarto. Total, umaga naman. Habang nakahiga ako roon, nakaramdam ako ng kakaiba. Bigla akong natulog. At habang ako'y natutulog, para bang may nakapalibot sa akin na pamilya. Nakatayo sa gilid ng kama at pinagmamasdan ako. Di ko sila makilala. Di ko maaninag mga mukha nila. Malabo. Pero isa lang ang tiyak ko, malaking tao ang tatay. Nung oras na yon, gusto kong gumising. Hindi ako magising. Tuwing pipilitin kong bumangon, parang may boses na bumubulong na, sige, tulog ka lang. Babantayan ka namin at ipaghehele. At pakiramdam ko noon, nasa duyan ako. Lalong sumarap ang tulog. Hindi ko alam kung panaginip o gising ako, pero ramdam kong may humahaplos sa ulo ko. Nang sa wakas ay nagising ako, dali-dali akong bumaba at doon na nahiga sa folding bed. Pero ganun pa rin. May mainit na hangin na dumadampi, parang may naghehele. Nakatulog ako ng mahimbing. Nagising na lang ako nung ginising ako ng pinsan ko. Sabi niya,
Nanginginig daw ako habang tulog. 1 linggo bago kami umalis, habang tulog kaming 3, may malakas na kalabog sa kabilang kwarto. Doon sa kwarto namin ni Florence. Nang tinignan namin gamit ang flashlight, bumagsak ang bombilya kasama ang wiring. Di namin lubos maisip kung bakit nahulog, gayong sementado naman ang kisame. Lalo kaming natakot. Halos hindi na kami nakatulog buong magdamag, kakaisip paano nangyari. 1 araw bago matapos ang deposito namin sa apartment, nauna nang umalis si Nancy. Kami ng pinsan ko ay naghahanap pa ng malilipatang maliit na kwarto. Madilim na nung kami ay nakahanap at umuwing gutom na gutom. Pagbukas namin ng ilaw sa sala, di umilaw. Pundi na naman. 1 na lang ang gumagana, yung nasa itaas ng kwarto. Kahit na madilim, tanging ilaw lang ng kapitbahay namin ang nagbibigay liwanag sa loob. Nagluto pa rin kami ng pancit canton. Habang kumakain kami, may biglang kumatok. Pagbukas namin ng pinto, andun ang katiwala ng apartment. Nagulat siya at sabi, "Bakit kayo kumakain ng walang ilaw? Dapat may sindi kahit kandila lang. Baka may sumasalo na sa inyo sa pagkain na di nyo nakikita." Kinilabutan ako. Bigla siyang umalis at pagbalik, may dala-dala na siyang emergency light. Tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin sa sinambit niya. At doon siya nagsimulang magkwento. Sabi niya, dati raw sila ang nakatira sa unit na yon. Umalis sila dahil sa mga kababalaghan. Noong maliliit pa raw ang mga anak niya, yung baby niya na gumagapang, bigla na lang umiiyak at gumagapang paatras. Parang may humihila sa paa. Doon na ako tuluyang nanginig. Hindi na kami nagtuloy ng pagkain namin. Dali-dali na kaming nag-al sa balutan ng pinsan ko kahit gabi na, madilim sa loob at gutom pa. Ang mahalaga, makaalis kami agad. Mula noon, hindi na ako muling tumira sa apartment na luma at mukhang matagal nang hindi natitirahan kahit mura ang renta. At hanggang sa ngayon tuwing naaalala ko ang karanasan kong ito, di ko pa rin lubos maisip yung mga kababalaghang nangyari noon, yung mga ungol ng matanda, yung pamilyang nakita ko sa panaginip. Sila kaya yung nakatira sa bahay na yon?